mga tao nagsusuicide, una sa lahat, kailangan nila ng prayer. Kasi sa tingin ko, kaya sila umabot sa point na yon. Kasi they felt helpless, wala silang malapitan, yung cornered na sila. And to escape that feeling, yung lahat ng mga bumapagabag sa kanila, lahat ng dala-dala nila, kaya sila nag-resort to that. Kaya yun nga, talagang prayer. And actually dun sa tanong mo na yun, ang una kong naalala is yung naging experience ko as an OFW. So many years ago, and actually binubuli ako ng mga co-workers ko na ibang lahi. And first time ko yun na maging OFW. So ano siya, hindi naman siya physical, pero may one instance na almost na physical, pero more on verbal abuse siya. Tapos, the first time ko lang ngayon na malayo sa family ko, gano'n. Ang masakit pa nun, kapwa Pilipino. Then, isang araw, isang shift ko, hindi ko na talaga kinaya. Nag-walk out ako. Tapos, umiiyak na ako, nag-walk out na ako, parang hindi ko kasi ito ginagawa ko naman yung best, pero bakit gano'n? Tapos may isang sa akin, may isang katrabaho. Sabi ba naman sa akin, stop crying. Why are you crying? Stop crying. That's so childish. Nataken na baka ko lang. So parang yung comfort na hinahanap ko ng moment na yun. Tapos kahit may lumapit sa akin na isang Pinay manager, pero ayun nga, pero hindi ko na-feel na yung genuine na. So, umalis talaga ako dun sa store. Tapos palakad-lakad ako na hindi ko alam ang gagawin ko. Nag-decide ako pumunta sa isang simbahan. Tapos doon ako umiiyak. Kaso kahit pag-iyak ko sa simbahan, may babae nagdarasal. Ayun din siya nagdarasal. Iyak ko. Sabi pa naman sa akin, stop crying lang. You're so noisy. So, hindi na ako sa simbahan, kumbaga, kung saan, sige lang. Nandun na ako sa simbahan, kung saan ko inaano na feel ko na, yung solace, yung consolation ba? Tapos biglang, kumbaga, nasa isip ko na, masama bang umiyak? So, nung nag-decide ako na tumawag. Dito sa Pilipinas. Tumawag ako kay mama. Sakto, pagtawag ko kay mama, nasa sila, Biblia Rasal. Start sila ng Biblia Rasal. So, sinabi ko ano nangyari na kapag umiiyak ako, nandito ako sa simbahan ngayon kasi hindi ko na kaya Kasi yun, habang naririnig naman ako ng mga kasama niya sa Biblia Rasal. So, ang una-una nilang ginawa is they prayed for me. Tapos kumanta kami ng joyful songs. Kaya naisip ko, kung hindi ko sila tinawagan ng moment na yun, baka kung ano nagawa ko. Kung hindi ako pumunta sa simbahan, nandun na yung... Nasa edge ka na. Sa totoo lang, kung hindi ko sila tinawagan, kung hindi ko sila nakausap, kung after ako patingin ng babae na tumigil sa pag-iyak, tapos hindi ko sila nakausap, baka kung ano talaga ang nagawa ko ng moment na ito. So, pag nakakarinig ako ng mga nagsusuicide, yun ang gusto kong ma-realize sa mga tao na yung empathy pa. Sa panahon ngayon, nasa na yung empathy. Malasakit sa kapwa. Malasakit sa kapwa. Kasi, kumbaga, yung mga nagsusuicide, hindi nila mararamdaman na nag-iisa sila, na wala silang
wala silang magagawa. Kahit kung may isang tao man lang na nararamdaman nila na magandang makinig sa kanila, na hindi sila i-judge. Kahit, ako, hindi ako nakarinig ng big words sa mga, nung moment na yun, sa mga kasama ni Mama sa pero, napakalaking bagay na nakinig sila. Nag-share din ako habang Sinama ka nila. sinama nila ako. Oh, that's nice. Lumipat lang ako ng pwesto malayo na dito sa babae. Kasi maingay. Gumilit ako doon sa simbahan kasi nag-join ako sa Biblia Rasal. So, sige, malasakit sana sa Kapwa. Malaking tulong. Actually, maganda sana na imbis na lumapit siya sana sa'yo, tinanong niya, ba't ka umiiyak? Yun, kasi kumbaga, lahat naman tayo may nakayaan siguro na maging malapitan. Oo, yes. Yung sana yung pag mawala sa atin. Yung May malasakit. makita tayo na sa tingin natin, naguguluhan, kailangan ng nakakausap. Pero malaking bagay na yun nandun tayo para makinig sa kanila. Maraming salamat, ate.